Mga master, ito i-share ko na naman sa inyo para mag-addressing itong mga mini VRF na mga unit namin dito mga master. 3 tons lang to siya mga master. Bali ano to siya, isang outdoor, isang indoor lang siya. Ngayon, mag-a-address kami dito mga master kasi itong unit na to nasa 26 units siya. Gusto kasi palagyan ng may-ari ng mga centralized na controller. So ito lang i-share ko lang sa inyo mga master kung paano kabilis lang mag-address nitong mga unit ng media. So makikita nyo mga mas, ito kasi ito yung first indoor. Yan, makikita ito yung first indoor, yan may nakalagay G1 yan. So ganito lang mga master, makikita nyo itong switch yan, yung S4 na yan. Para hindi kayo malito mga master. Dito lang kayo mag-base sa cover niya. May nakalagay dito sa cover eh. Yan, makikita nyo ito mga master, yan S4 na yan. So dahil itong makikita nyo itong nakababa lahat, ito yung naka-default siya mga master, yung hindi kailangan ng controller, hindi na kayo kailangan mag-addressing. Basta galing sa factory, nakalagay talaga yan sa baba. So ngayon, kung katulad nito, lalagyan nila sa controller. So dahil bali sa isang system nito mga master, hanggang 7 lang kasi siya. So ito ang gagawin natin. So itong first outdoor na to, nakasabi ko pa kanina indoor. First outdoor, ito yung mga master, looping lang yan siya mga master. Kung makikita nyo to, itong EYX, ito yung papunta doon sa kasunod na outdoor, itong isang wire na to. Tapos yung makikita nito PQA, ito naman yung communication wire papunta doon sa indoor. Yan ito. So ito siya ang looping. Okay, so yan, umpisa na natin yan. Makita nyo ito outdoor o DU1. So itong switch niya mga master nakalagay sa 1, di ba? So itong 1 niya, ilagay natin itong switch 4, ilagay natin sa 1. Okay? So ganun lang. Ngayon pupunta tayo sa kasunod na outdoor. Okay, so andito tayo sa pangalawang outdoor mga master. Makita nyo naman nakaloop na naman siya. Yung naman nito papunta naman sa pangatlong outdoor. Okay, so ito yun mga master, makikita nyo dito eh. Yan, outdoor unit 2. So naka-on yung number 2 niya. Yan, nakita naka-on yung number 2. Yan, in-on yung number 2. Okay, so doon tayo sa 3 mga master. Ganun lang yun mga master, mag-base lang lagi dun sa kung ano nakalagay dun sa sticker nya. Yan, sa 3 sa tayo. So tingin tayo dito. Yan, outdoor unit 3. Yan, naka-on yung 1 at saka 2. So naka-on na siya, 1 at saka 2. So ito naman, papunta naman to dun sa pang-apat na outdoor. Ito sa pang-apat na outdoor. So ito tayo sa pang-apat mga master, no? Yan. So ito yung makita nyo itong, ayan, outdoor unit 4. So naka-on yung number 3. So yan mga master, in-on yung number 3. So ito naman, papunta naman to sa pang-5 outdoor. Yan, so pang-5 outdoor, makita nyo natin dito is outdoor unit 5, 1 at saka 3, naka-on siya. So in-on din siya yung 1 at saka 3. So itong looping naman, papunta naman to sa pang-6 na outdoor. Yan, pang-6 nito mga master, yan, sa pang-6 tayo, di ba? So makita nyo naman dito sa pang-6, naka-on lang yung 2 at saka 3. So in-on yung 2 at saka 3. Yan, kita nyo mga master, yan, naka-on siya. So ito naman, papunta sa pang-7. Yan. So makita nyo ito mga master, isa na lang siya. Kasi ito yung last outdoor niya. So wala nang kasunod dito na ilolop. Tapos dito kasi nakalagay hanggang 7 lang siya mga master, o yan. So ito, makikita nyo dyan, naka-on ang 1, 2, tsaka 3. So in-on yung 1 at tsaka 2 at 3. Okay, yung mga master, ganun lang mga master, ganun lang kadali mag-addressing. So bali yung 7 outdoor na yon, makikita mo dun sa controller ng centralized. Makikita mo dun pag sa isang system, makikita, mariread niya agad yung 7 na outdoor unit. Makikita niya dun. Ngayon, kung 6 lang siya, so hahanapin niyo yun kung saan ang may problema na communication wire. Pero ito, sigurado, mababasa na to dun sa controller niya ng 7 unit sa isang system. So yun lang mga master, ganun lang kadali mag-addressing ng mga ganitong outdoor unit na pag nilagyan ng centralized controller. Ganun lang. So, simple lang naman siya. Basta hindi lang magkakaproblema yung kinabit nilang mga wire, mga in-install nila. Sana walang problema.
Kasi pag walang problema, re-read nila agad dun sa controller na yun dun. Kung meron, hindi niya ma-read. So yun lang mga master, thank you for watching, masyadong mahaba. So share ko din naman dun sa controller kung paano yung setting nyo dun. Thank you for watching, ingat lagi mga master, ingat.